Francisco, maging sanggalang kanawa namin sa tuwing kami panghihinaan ng loob. Amen. Kasalan sa Kana. Ito ang unang himala ni Jesus, kung saan ginawa niyang masarap na alak ang tubig sa isang kasalan, matapos itong hilingin sa kanya ng kanyang ina. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya ni na Konsehal at Ginang Raul Atadero, kasamang iilaw ang apostolado ng panalangin. Mahal na poong Hesukristo, basbasan mo po ang mga magpapakasal sa taong ito ng Jubileo Franciscano. Sa pagdalangin ni San Francisco, maging matibay nawa silang pundasyon ng bubuin nilang pamilya at may pakilala kanawa nila sa mga magiging anak nila. Amen. Pinagpala ni Jesus ang mga bata. Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, ani Jesus. Nais niyang ipakita sa mga alagad na ang kapayakan ng buhay ng mga bata ay daan na hahantong sa langit. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng Sofia School, kasamang iilaw ang kanilang mga mag-aaral at mga kawani. Mahal na poong Hesukristo, ingatan mo nawa lagi ang aming mga kabataan, lalo't higit ang mga mag-aaral. Sa pagdalangin ni San Francisco, bigyan mo po sila ng inspirasyon upang lumaking mabubuting kasapi ng simbahan, bayan at angkan. Amen. Pagsisisi ng babaeng makasalanan. Kung sino ang walang kasalanan, ang siyang unang pumukol ng bato, ani Jesus. Dito'y ipinakita niya ang katarungan ng Diyos na nakabatay sa kanyang mabadhalang awa. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Teofista Cortez Pacheco, kasamang iilaw ang Bangkal Extension SPPC. Mahal na poong Hesukristo, ipinapanalangin po namin ang mga taong pinasok ang prostitusyon, ang mga inaabuso, mga nakikiapid, o nasa anumang relasyong naglalapit sa kanila sa kasalanan. Sa pagdalangin ni San Francisco, akayin mo po sila sa pagbabalik loob sa iyo. Amen. Pagbabagong anyo ni Jesus. Sa bundok ng Tabor, nagliwanag ang anyo ni Jesus sa harap ng mga apostoles na sina Pedro, Santiago at Juan, na napapagitnaan ni na Moises at Elias, na mga propeta mula sa matandang tipan. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ni na Ginoo at Ginang A.D. Acevedo, kasamang iilaw ang Bayugo SPPC. Mahal na poong Hesukristo, kahabagan mo po sana ang mga taong nagumon sa droga at ang mga nasa bilang buwan. Sa pagdalangin ni San Francisco, pagkalooban mo po sila ng pagkakataong makapagbagong buhay. Amen. Ang ikatlong yugto, ang simula ng pasyon ng Panginoon. Sa yugtong ito nakapaloob ang mga pangyayari ng maghahatid kay Jesus sa kanyang pagpapakasakit.
magmula sa kanyang pagparoon sa Jerusalem hanggang sa kanyang pagkakadakip at pagharap sa mga kinauukulan. Sabi nga ni San Francisco, o kay banal at kay inam, na magkaroon ng kapatid na handang ialay ang sariling buhay para sa kapakanan ng kanyang kawan. Matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Habang pumapasok si Jesus na nakasakay sa asno, ay sinalubong siya ng mga Hudyo na may dalang mga palaspas. Ang sigaw nila, "Hosana sa anak ni David!" Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya ng yumaong Boy Pitong Ramos at Isabelita Ramos. Kasamang iilaw ang samahang Santo Rosario. Mahal na poong Heso Kristo, isinasamo po namin ang lahat ng mga dumaraan sa matitinding pagsubok sa kanilang buhay. Sa pagdalangin ni San Francisco, malampasan nawa nila ang lahat ng mga ito. Amen. Huling hapunan. Ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo, ani Jesus. Sa hapunang ito, itinatag ni Jesus ang Eukaristiya na rurok ng ating pagsamba. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya ni Ginang Belen Legazpi. Kasamang iilaw ang lay ministers ng ating parokya. Mahal na poong Heso Kristo, maging marapat po sana kaming tanggapin ka sa banal na komunyon. Sa pagdalangin ni San Francisco, matutuhan sana namin na laging pahalagahan ang biyaya ng Eukaristiya sa aming buhay. Amen. Kuya, usod po tayo. Kape, usod kape. Usod po tayo makapunta. Hindi ako na yung usod pa kayo namin. Usod po tayo. Oo, ma'am. Ulo niyo po anak kukuha ng camera namin. Pananalangin sa halamanan ng Getsemani. Ang bersyon ng tagpong ito sa may gawayan ay matalinghaga. Ipinapakita si Jesus na nakahandusay habang inaalo ng anghel sa gisag ng marugdog na pakikipagdiig niya sa Ama sa pananalangin. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya ni Yumaong Francisca Araniego at ng pamilya ni Ginang Choleng Carillo, kasamang iilaw ang Adorasyon Nocturna Filipina. Mahal na poong Heso Kristo, magkaroon po nawa ng mga tiyak na hakbang
para mapangalagaan namin ang kalikasan, lalo na ang ilog ng may kawayan. Sa pagdalangin at halimbawa ni San Francisco, matandaan nawa namin na kasalanan din ang dumihan ng kalikasan sapagkat ito'y likha mo rin. Amen. Pagkakanulo ni Judas Iscariote. Upang ipakita sa mga sundalo kung sino si Jesus, nilapitan siya ng alagad niyang si Judas Iscariote at hinalikan. Ang tagpo ay nasa pangalaga ni Ginoong J.R. at Ginang Uchi Sia at ng pamilya Aquino, kasamang iilaw ang Calvario SPPC. Mahal na poong Hesukristo, itinataas po namin sa iyo ang aming mga kaaway. Ang mga taong nagkakalat ng masasamang kwento tungkol sa amin at ginawan kami ng kasamaan. Sa pagdalangin ni San Francisco, bigyan mo sila ng pagkakataong aminin ang pagkakamali at bigyan mo naman din kami ng kahandaang patawarin sila. Amen. Pagdakip kay Jesus, Santong Gapos. Ito na ang pinakapinipintuhong larawan ni Jesus sa lungsod ng May Kawayan. Pintakasi ang Santong Gapos ng ating mga lupaing sakahan at bawat taon ay inililipat ang imahen sa isang baryo sa kabilang gawin ng tulay ng May Kawayan. Ayon sa tradisyon, tanging sa mga mahal na araw lamang maaaring itawid ang Santong Gapos sa tulay ng bayan at kagyat na dapat ibalik sa kabilang ibayo matapos ang prosesyon ng Biyernes Santo. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya ng Yumaong Oliva, Pedro Francia at ng kapatiran ng mahal na poong Santong Gapos sa pangunguna ni Ginoong Renato Ocampo at pamilya. Kasamang iilaw ang mga deboto ng Santong Gapos. Mahal na poong Hesukristo, itinataas namin sa iyo ang mga hindi at hinagpis ng lungsod ng May Kawayan. Sa pagdalangin ni San Francisco, patnubayan mo kaming lahat sa taong ito ng Jubileo Franciscano. Ipag-adya sa lahat ng kasamaan, pagkalooban ng kapayapaan, at iligtas sa anumang sakuna. Amen. O mahal na poong Jesus na nakagapos, Senyor ng May Kawayan. Maawa po kayo sa amin. Pagharap sa Sanhedrin. Malugod po naming ipinakikilala ang bagong tagpong ito na sa unang pagkakataon ay lalahok sa ating prosesyon ng Biyernes Santo. Si Jesus ay iniharap sa punong saserdote na si Caiphas at sa biyenan nitong si Anas na dating punong saserdote. Kapwa sila bahagi ng Sanhedrin, ang pinakamataas na hukuman ng mga Hudyo.
Inakusahan nila si Jesus ng paglapastangan sa Diyos. Dito ka na lang. Nak. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya ni Sheila Lencelon, J.R. Padillo at Ryan Andaya, kasamang iilaw ang Lumos SPBC. Mahal na poong Hesukristo, ialis mo sa amin ang pagpapaimbabaw sa paglilingkod namin sa simbahan. Sa pagdalangin ni San Francisco, tulugan mo na sa lahat ng aming gagawin, hindi ang mga sarili namin ang matanya, kundi ikaw at tanging ikaw lamang. Amen. Pagtatatwa ni Simon Pedro. Lihim na sinundan ni Pedro si Jesus sa bahay ni Caifas. Maraming nakakilala kay Pedro, kaya makatlong ulit siyang tinanong kung siya ba ay alagad ni Jesus. Makatlong ulit din itong pinasinungalingan ni Pedro, bagay na nahayag sa pagtilaok ng tandang. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Padre Romeo Sasi at ng pamilya ng yumaong Catalina Dazo. Kasamang iilaw ang poblasyon SPPC. Mahal na poong Hesukristo, pagkalooban mo po kami ng matatapat at maaasahang kaibigan na palagi ang handang umagapay sa oras na kami bagsak at wala ng ibang makapitan. Sa pagdalangin ni San Francisco, samahan nawa nila kami sa landas ng katwiran. Amen. Pagharap kay Herodes. Iba't ibang pangkat ang nagtutunggalian sa politika ng Hudeya. Nariyan ang mga saserdoteng Hudyo. Nariyan ang mga imperyo ng Roma. Nariyan din ang mga maharlikang Hudyo. Si Herodes na pinuno ng mga Hudyo at si Poncio Pilato na kinatawan ng imperyo ng Roma ay naging magkaibigan matapos ang tagpong ito. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng mga yumaong Dr. Mario at Inang Amanda Villacorta. Kasamang iilaw ang mga kasapi ng Corsilio Movement. Mahal na poong Hesukristo, idinadalangin namin ang aming mga kapulisan, sundalo at barangay tanod. Sa pagdalangin ni San Francisco, maging matuwid nawa sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin, naway ang katapatan ay iukol nila sa iyo at sa bayan at hindi sa kaninumang politiko. Amen. Paghampas sa haliging bato. Ang pangunahing imahen sa tagpong ito ang isa sa mga pinakamagaganda at pinakamatatandang larawan ni Jesus sa buong Pilipinas. Kawangis ito ng maraming mga imaheng nililok sa Espanya noong ika-16 na siglo, kung saan ang haligi sa harapan ni Kristo ay gabaywang lamang ang taas. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya Santos, Barazon at Limcuando. Kasamang iilaw ang mga kasapi ng Basic Ecclesial Community o BEC. Mahal na poong Hesukristo, sa pagdalangin ni San Francisco, itinataas namin ang lahat ng mga sinalanta ng mga lindol at pagbaha at ang mga biktima ng anumang kalamidad, karahasan at kriminalidad. Naway ikaw ang maging haliging sasandigan nila sa mga sandali ng paghihina. Amen. Pagpuputong ng koronang tinik. Matapos hagupitin, si Jesus ay nilagyan ng mga sundalong Romano ng balabal na purpura, inupo, binigyan ng sentrong gawa sa tambo, at nilagyan ng koronang tinik sa ulo. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Lucing Garcia at pinamamahalaan ng pamilya
nila Ginoong Nelson at Ginang Candy Ninobla. Kasamang iilaw ang kofradiya ng Birhen ng Lourdes. Mahal na poong Hesukristo, isinasamo po namin ang mga taong may mga mental health crisis, ang mga dumadaan sa matinding pagkabalisa at pag-aalala. Sa pagdalangin ni San Francisco, samahan po ninyo sila sa kanilang pinagdaraanan at muling papanumbalikin sa kanila ang kapanatagan. Amen. Ecce Homo. Kilala sa Pilipinas ang tagpong ito bilang Ecce Homo, hango sa katagang Latin na nangangahulugang narito ang tao, kahalintulad sa nakagawian sa gitnang Espanya. Sa Timog Espanya, higit na kilala ang imaheng ito bilang Senyor de la Paciencia na nangangahulugang ang Panginoon ng pagtitimpi. Ang mga imahe ay mula pa noong taong 1872. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya nila Ginoo at Ginang Manny Gallego at ng pamilya Cordero. Kasamang iilaw ang mga kasapi ng Ordo Franciscanus Secularis. Mahal na poong Hesukristo, sa pagdalangin ni San Francisco, inilalapit namin sa iyo ang mga taong pinagtatawanan ng lipunan at ang mga nililibak dahil sa kanilang itsura, paniniwala o estado sa buhay. Tulungan mo silang huwag panghinaan ng loob. Amen. Pagpapatanaw kay Jesus sa bayan. Sa tagpong ito, iniharap ni Poncio Pilato si Jesus sa mga taong bayan. Ang mismong bayang nagbunyi kay Jesus noong ito ay pumasok sa Jerusalem, ay siya ring bayang ngayong humihinging ipako siya sa krus. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya nila Ginoong Alex Apenya at ng yumaong Adela Apenya. Mahal na poong Hesukristo, ilayo mo kami sa pagwawalang bahala at sa pagbubulag-bulagan sa kawalan ng hustisya sa aming bayan at sa aming simbahan. Sa pagdalangin ni San Francisco, piliin nawa namin na pumanig sa tama, anuman ang halaga nito. Amen. Ang ikaapat na yugto, ang daan ng hapis. Naglalaman ang yugtong ito ng mga tagpo ayon sa tradisyonal na estasyon ng krus hanggang sa makarating si Jesus sa bundok ng Kalbaryo. Ang tanging tagpo na wala pa sa ating hanay ay ang ikawalong estasyon kung saan kinausap ni Jesus ang mga kababaihan ng Jerusalem. Si San Francisco man ay bumagtas rin sa kanyang sariling daan ng hapis na kanyang napagtagumpayan sa pamamagitan ng paglimot sa kanyang sarili. Ayon nga sa kanya, mapapalad kayo na nagpapagal, kayong naglilingkod ng may kababaan, sapagkat sa Diyos magmumula ang inyong gantimpala. Paghatol ni Poncio Pilato. Ang tagpong ito ang pinakauna sa mga malalaking karo na ipinunda ni Dr. Mario Villacorta para sa may kawayan. Binubuo ito ng 7 imahe. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya ng yumaong Dr. Mario at Ginang Amanda Villacorta, kasamang iilaw ang mga kasapi ng Knights of Columbus. Mahal na poong Hesukristo, isinasamo po namin ang aming mga halal na lingkod bayan, magmula sa mayor hanggang sa mga kapitan at kagawad sa barangay. Sa pagdalangin ni San Francisco, limutin nawa nila ang kanilang sariling kapakanan at bagkus ay hanapin ang kapakanan ng mga mamamayan. Amen.
Pagtanggap sa krus, kinuha ng mga kawal si Jesus at ipinapasa ng krus patungo sa lugar na tinatawag na Golgota. Ang salin sa wikang Kastila ng salitang Golgota ay Kalbaryo. Kapwa sila nangangahulugan ang dako ng bungo. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoong Alex Apenya at ng yumaong Adela Apenya. Mahal na poong Heso Kristo, iniluluhog po namin ang mga kasalukuyang nabibigatan sa kanilang mga suliranin sa buhay. Sa pagdalangin ni San Francisco, buong tapang po nawa nilang tanggapin ang krus nila sa araw-araw na pananalig na ikaw ang kasama nila sa pagpapasan nito. Amen. Unang pagkarapa. Ang antigong larawan nito ng Nazareno ay inilalabas lamang tuwing Semana Santa. Sumasagisag ito sa unang pagkarapa ni Jesus. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya Ramirez, Palaganas at Abad. Kasamang iilaw ang Banga SPPC. Mahal na poong Heso Kristo, sa pagdalangin ni San Francisco, itinataas namin ang mga nakikipagsapalaran para makahanap ng trabaho. Mabiguman sila sa ibang pagkakataon. Bigyan mo sila ng pag-asa na makakita ng marangal na hanap buhay para sa kanila at sa kanilang pamilya. Amen. Pagkasalubong ni Jesus sa kanyang nagdadalamhating ina. Inaalaala sa takong ito ang madamdaming pagkikita ng mag-inang Jesus at Maria sa landas ng hapis patungo sa Kalbaryo. Ang tagpo ay nasa pangalaga ni Binibining Leti Villacorta at ng yumaong Maria Mistica. Kasamang iilaw ang mga kasapi ng Divine Mercy Apostolate. Mahal na poong Heso Kristo, sa pagdalangin ni San Francisco, idinudulog namin ang mga kababaihan ng aming parokya, lalo't higit ang aming mga ina, tulad ng iyong sariling ina. Maging mga tunay nawa silang ilaw ng tahanan na handang tanglawan ang kanilang mga anak. Amen. Pagtulong ni Simon Sireneo sa pagpapasan ng krus. Alam ng mga sundalo na nahihirapan si Jesus, kaya't pwersahan nilang kinuha ang lalaking nagngangalang Simon upang tumulong sa pagbubukan. Si Simon ay dayo mula sa Cirene, isang lungsod sa hilaga ng Afrika. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya ng yumaong Benita Floro. Kasamang iilaw ang Holy Name Society. Mahal na poong Heso Kristo, sa pagdalangin ni San Francisco, tinataas namin ang mga kalalakihan ng aming parokya, lalo't higit ang mga ama, tulad ni Simon Sereneo. Manindigan nawa sila sa paggawa ng tama, maging mga responsable tungo sa kanilang mga anak at mapagmahal sa kanilang asawa. Amen. Pagkalarawan ng mahal na mukha ni Jesus sa birang ni Veronica. Lumapit ang babaeng nagngangalang Veronica para pahirin ang dugo mula sa mukha ni Jesus. Matapos nito, nakita niyang nalarawan sa birang ang mukha ni Jesus. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng mga anak ng mga yumaong Dr. Domingo at Ginang Adela Villacorta.
kasamang iilaw ang mga kasapi ng Servants of the Lord Prayer Community. Mahal na poong Heso Kristo, iadya mo kami sa lahat ng pagkukunwari, pagpapakitang tao at pagbabalat kayo. Sa pagdalangin ni San Francisco, maunawaan-nawa naming lagi ang kahalagahan ng katotohanan para masawata ang maraming huwad na naglipa na ngayon sa mundo. Amen. Ikalawang pagkarapa. Ang antigong imahe ng Nazareno ito ay nagmula sa bahay ng pamilya Tordesillas sa probinsya ng Antique. Kapag hindi inilalabas sa prosesyon, maaaring mabisita ang imahe sa kapilya ng Nazarenos Hospital. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Juan Tordesillas. Kasamang iilaw sa imahe ang mga kawani ng Nazarenos College Foundation and Hospital. Mahal na poong Heso Kristo, sa pagdalangin ni San Francisco, pagpalain po ninyo ang mga doktor, nurses, caregivers, physical therapists, pharmacists, at lahat ng mga nagtatrabaho sa larangan ng kalusugan. Gamitin mo silang kasangkapan ng iyong pagpapagaling. Amen. Ikatlong pagkarapa. Ang tagpong ito ang huli sa tatlong malalaking karo na ipinunda ni Dr. Mario Villacorta para sa may kawayan. Tuwing Huwebes Santo, hindi uuwi ni Ginoong Martin Villacorta sa may kawayan mula sa Makati ang tatlong karong ito kasama ang halos 20 naglalakihang imahe at humigit kumulang 100 tauhan. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng mga yumaong Dr. Mario at Ginang Amanda Villacorta. Kasamang iilaw ang Northville SPPC. Mahal na poong Heso Kristo, sa pagdalangin ni San Francisco, pahintulutan mo kami na makamit ang iyong pagpapatawad sa sakramento ng kumpisal. Paulit-ulit man kaming madapa sa buhay, ipaalala mo sa amin na walang hanggan ang iyong awa na ipinagkakaloob sa sinumang handang magbagong buhay. Amen. Ang ikalimang yugto, ang Kalbaryo. Pumapasok na tayo sa mga huling sandali ni Jesus sa bundok ng Kalbaryo, kung saan siya ipinako sa krus at pinawian ng buhay. Ang kamatayan para sa mga Fransiskano ay hindi dapat katakutan. Sabi nga ni San Francisco, purihin ka nawa, Panginoon, dahil kay kapatid na kamatayan. Sa Kalbaryo, ito rin ang ipinamalas ni Jesus. Sa kanyang pag-aalay ng buhay, ay tinubos niya ang sangkatauhan at tinupad ang kanyang pangakong kaligtasan. Paghuhubad sa kasuotan ni Jesus. Si Jesus ay unti-unting inalisan ng damit. Nasa tabi niya ang sundalong Romano na si Longinos at sa kabila ay naroon ang Hudyo na nagdudulot kay Jesus ng alak na may akdo. Sa likod naman ay makikita ang Pariseo na kumukutya kay Jesus. Ang tagpo ay nasa pangalaga
ng pamilya ni na Dr. Gerald Belza at ng yumaong may bahay nito na si Clarissa Belza, kasamang iilaw ang Salisoy SPPC. Mahal na poong Heso Kristo, ipinamamanhig namin ang kapakanan ng mga mahihirap, ng mga walang sablon, mga walang makain, at mga walang matirhan. Sa pagdalangin ni San Francisco, gawin mo kaming daluyan ng iyong pagpapala para sa kanila. Amen. Pagbabangon sa banal na krus. Ang krus na ginamit ng mga Romano bilang kasangkapan ng pagpapahirap, kahihiyan at kamatayan ay nagkaroon ng bagong kahulugan nang mabayubay rito si Jesus. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya ng yumaong Pedro Rubio at ni Ginang Armila Rubio. Mahal na poong Heso Kristo, idinadalangin namin ang mga nasadlak sa kahirapan. Sa pagdalangin ni San Francisco, huwag nawa nilang bitawan ang pag-asa na makabangon pa rin sa hinaharap. Amen. Paghahabilin ni Jesus sa kanyang ina. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina, sinabi niya rito, "Narito ang iyong anak." At sa minamahal na alagad na si San Juan na nakaagapay sa Birhen ay sinabi niya, "Narito ang iyong ina." Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya Apenya at ng yumaong Nieves Takuge. Kasamang iilaw ang Mother Butler Mission Guild. Mahal na poong Heso Kristo, idinadalangin namin ang mga malapit ng kumanan. Sa pagdalangin ni San Francisco, pakatapangin mo sila sa huling yugtong ito ng kanilang buhay at bigyan mo sila ng biyayang maisaayos ang lahat ng kanilang mga alalahanin at sa gayoy, mapayapa sila sa kanilang pagyaman. Amen. Ako'y nauuhaw. Sinabi ni Jesus, "Ako'y nauuhaw." Narinig ito ng isang sundalo na kumuha ng espongha, inilublob sa maasim na alak at ininaiting sa kanyang bibig. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya ng yumaong Ireneo Guardiano sa pangasiwa ni Raquel Guardiano Miguel. Kasamang iilaw ang El Shaddai Prayer Community. Mahal na poong Heso Kristo, sa pamamagitan ni San Francisco, idinadalangin namin ang lahat ng mga taong nauuhaw sa katarungan, sa mabuting pamamahala, sa angkop na pagtugon mula sa mga otoridad, sa simbahan at bayan. Tighawin mo, Panginoon, ang kanilang uhaw. Amen. Pagkamatay ni Jesus sa krus. Si Jesus na nalagutan ng hininga ay makikitang nakabayubay sa krus. Nakatingala sa kanya ang Birhen at si San Juan, ang minamahal na alagad na pinagbibiningan ni Jesus sa kanyang ina, habang si Maria Magdalena ay nakaluhod sa paanan ng krus. Ngayong taon ay ginugunita ang ika-50 anibersaryo ng pagkakagawa ng mga imahen sa tagpong ito. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya ng mga yumaong Celestino at Narcisa Kasahe. Kasamang iilaw ang Advocate Prayer Community. Mahal na poong Heso Kristo, sa pagdalangin ni San Francisco, kupkupin mo nawa ang lahat ng taong sumakabilang buhay na. Ang mga dati-rati nakakasama namin sa prosisyong ito, na ngayon iisa na ang aming piling. Pahintulutan mo silang mapagmasdan ang liwanag ng iyong mukha at makapanahan sa piling mo
kailanman. Amen. Pieta, Kilala sa may kawayan ang tagpong ito bilang pieta. Hango sa salitang Italyano na ang ibig sabihin ay awa. Isa sa pinaka-immortal na paglalarawan ng pag-ibig. Ang walang buhay na katawan ni Jesus ay makikitang nakahandusay sa kandungan ng nagdadalamhating birhen. ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya ng yumaong Pedro Rubio at ni Ginang Armila Rubio. Kasamang iilaw ang pamparokyang sentro ng katekesis o Paska. Mahal na poong Heso Kristo, sa pamamagitan ni San Francisco, idinadalangin po namin ang lahat ng mga namatayan, ang mga anak na naulila sa magulang, ang mga magulang na naglibing ng kanilang anak, ang mga asawang iniwanan ng kanilang katuwang sa buhay, at ang mga kaibigang nalagasan na sa kanilang hari. Yakapin mo po sila sa kanilang pagdadalamhati. Amen. Paglilibing kay Jesus. Nasa harap ng tagpo ang larawan ng walang buhay na si Jesus. Nasa likuran ang birheng nagdadalamhati. Si San Juan ay nasa kanyang tabi at si Maria Magdalena ay nakalubod sa harapan. Binubuhat ang bangkay ni Jesus ni Nicodemo sa bandang harap at ni Jose na taga-Arimatea sa likuran. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya ng yumaong Pedro Rubio at ni Ginang Armila Rubio. Kasamang iilaw ang St. Francis of Assisi Covenant Community. Mahal na poong Heso Kristo, kaawaan mo ang mga pumanaw na nasa purgatorio, lalo na ang mga walang nakakaalaala. Sa pagdalangin ni San Francisco, ampunin mo sila sa iyong habag at pahintulutang makapasok sa kaligayahan ng langit. Amen. Ang ika-anim at huling yugto, ang banal na libingan. Dito'y inilalarawan ang paghatid sa bangkay ni Jesus sa libingan. Sa katapusan ng prosesyon, ang imahen ng Santo Entierro kasama ang mga imahen ni Santa Maria Magdalena, Apostol San Juan Evangelista at Mater Dolorosa ay makikiisa sa seremonyas ng paglilibing sa loob ng parokya. Magalang po naming hinihiling ang katahimikan ng lahat habang pumapasok ang imahen ng Santo Entierro. Santo Entierro. Ang imahen ng Santo Entierro ay inihandog sa ating parokya ng pamilya ng yumaong Willie Samaniego at ng kapatid nitong si Ginoong June Samaniego. Kasamang iilaw ang mga apostoles ng parokya sa saliw ng mga awitin ng unang pangkat ng Coro San Francisco at ng St. Francis String Ensemble.
San Nicodemo. Si Nicodemo ay pariseo at pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem at kagawad din ng Sanhedrin. Isa rin siyang lihim na alagad ni Jesus. Ang imaheng ito ay nasa pangalaga ng pamilya Dator at Joa. Para sa lahat ng naghahangad na magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa Diyos sa taong ito ng Jubileo Franciscano, San Nicodemo, Ipanalangin mo sila. San Jose ng Arimatea, Si Jose na taga Arimatea ay kasapi ng Sanhedrin na naghihintay sa paghahari ng Diyos. Ayon sa tradisyon, si Jose ng Arimatea ang nag-ingat rin sa kalis na ginamit ni Jesus sa huling hapunan. ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya Pama at Lombo, kasamang iilaw ang bangkal SPPC. Para sa lahat ng mga umaagapay sa mga malapit na sa makabilang buhay, San Jose ng Arimatea, Ipanalangin mo sila. San Lazaro. Si Lazaro ang matalik na kaibigan ni Jesus. Nang siya ay mamatay, umaroon si Jesus sa kanyang libingan at muli siyang binuhay. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ni na Ginoong Gualberto at Ginang Elvira Galiego. Para sa lahat ng mga may malubhang karamdaman at mga may taning na ang buhay, San Lazaro, Ipanalangin mo sila. Santa Marta, Kapatid siya ni na San Lazaro at Santa Maria ng Betania. Lagi siyang ipinakikitang abala sa kanyang mga gawaing bahay. Dahil dito, inilalarawan siya may hawak na sisidla ng mga pagkain at mga banga ng tubig. ang imahen ay nasa pangalaga ng pamilya ng yumaong Willie sa Maniego at pinangangasiwaan ng kanyang kapatid na si Ginoong June sa Maniego. Kasamang iilaw ang Catholic Women's League. Para sa lahat ng aming mga kasambahay at mga taong umaalalay sa amin sa araw-araw. Santa Marta, Ipanalangin mo sila. Santa Maria ng Betania, Ang Mariyang ito ang nakikinig sa paanan ni Jesus sa halip na tumulong sa kanyang kapatid na si Marta sa mga gawaing bahay. ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya Villano at De La Vega, kasamang iilaw ang Tanglaw Christian Life Prayer Community. Para sa lahat ng mga guro at kawani sa paaralan, Santa Maria ng Betania, Ipanalangin mo sila. Santa Juana, asawa ni Cuza. Si Santa Juana
ay isa sa mga babaeng tagapagtaguyod ni Jesus. Asawa siya ni Cuza na katiwala ni Herodes. Siya'y inilalarawang may hawak na lalagyan ng salapi. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya Dionisio. Kasamang iilaw ang Bible Apostolic. Para sa lahat ng mga tagapagtangkilik ng parokya, Santa Juana de Cuza, Ipanalangin mo sila. Santa Veronica, Ang ngalang Veronica ay hango sa mga salitang Latin na ang ibig sabihin ay tunay na larawan. Tumutukoy ito sa mukha ni Jesus na naiwang nakabakat sa birang ng babaeng nagpuna sa kanya habang pasan-pasan ng krus patungong Kalbaryo. ang imahen ay nasa pangalaga ng pamilya ni Marvin Dalag at ng yumaong Danny Tan. Kasamang iilaw ang Christian Life Community. Para sa lahat ng mga taong sanhi ng alitan dahil sa pagsisinungaling, paninirang puri at pagmamagali, Santa Veronica, Ipanalangin mo sila. Santa Maria Salome. Ang una sa tatlong Maria ay si Santa Maria Salome, ina ng mga apostol na Santiago at San Juan. Ang sagisag niya ay ang insensaryo na isinoob niya sa libing ni Jesus. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoo at Ginang Dante Palomares. Kasamang iilaw ang Hulo SPPC. Para sa lahat ng mga nagtitinda, mga factory workers at mga may maliliit na kabuhayan, Santa Maria Salome, Ipanalangin mo sila. Santa Maria Jacobe. Si Santa Maria Jacobe, ang ina ng mga apostol na Santiago el Menor, Judas Tadeo, at Simon Makabayan. Kay Santiago niya nakuha ang taguring Jacobe, buhat sa katagang Latin na ang ibig sabihin ay ang kay Santiago. Sa gisag niya ang walis na ginamit upang linisin ang paglilibingan ni Jesus. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya Francia, Reyes at Gonzales. Kasamang iilaw ang Yufa. Para sa kapakanan ng lahat ng mga senior citizens, Santa Maria Jacobe, Ipanalangin mo sila. Santa Maria Magdalena, Sa may kawayan, dalawa ang antigong imahe ni Magdalena. Ang una na may tangan na pabango ay inilalabas kapag Miyerkules Santo at Linggo ng Pagkabuhay. Ang ikalawa ay tuwing Biyernes Santo lamang nakikita. ang imahen ay nasa pangalaga ng pamilya ng yumaong Pablo Dazo at ng pamilya ng yumaong Dolores Robles. Kasamang iilaw ang mga lectors at commentators ng parokya. Para sa katapatan at responsibilidad ng mga mamamahayan at mga gumagamit ng social media, Santa Maria Magdalena, Ipanalangin mo sila. Apostol San Juan Evangelista. Siya ang pinakamamahal na alagad ni Jesus. Sa 12 apostoles, tanging si Juan lamang ang natirang kasama ng mahal na Birhen sa paanan ng krus. Sa kanya inihabilin ni Jesus si Maria bago malagutan ng hininga. Ang imahen ay nasa pangalaga ng pamilya ng mga yumaong Nieves Catiter Adina, Luz Adina Trinidad, at Godofredo Trinidad.
kasamang iilaw ang mga kasapi ng Parish Commission on Youth o PCY. Para sa kapakanan ng lahat ng mga kabataan, Apostol San Juan Evangelista, Ipanalangin mo sila. Mater Dolorosa, Ang imahe ng nahahapis na ina ni Kristo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng mga yumaong Benigno at Marciana Abad. Kasamang iilaw ang Angels of the Altar, ang ikalawang pangkat ng Coro San Francisco at ang pamunuan ng sangguniang pastoral ng parokya. sa pagtatapos natin sa gabing ito, halina't samahan natin ang imahe ng mahal na ina sa paghahatid sa kanyang anak sa libingan at sama-sama nating sambitin. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. sa ganito natin tinatapos ang pagpapakilala sa posisyon ng paglilibing. Muli po ninyo kaming samahan mamaya sa rito ng paglilibing sa loob ng simbahan na magsisimula sa pagdapit ng larawan ng Santo Entierro. Maraming salamat po at magandang gabi sa lahat. Ano